at makakapanayam natin ang chairman ng kanilang Board of Trustees. Walang iba kundi si Ferdy Granil. Ferdy, welcome to the program. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po ulit sa mga tagapakinig natin. Now, regarding the issues of HIV, kayo ho ba isang ayon sa sinabi ho ng Department of Health ni DOH Secretary Ted Herbosa na dapat na nga itong maging National Public Health Emergency? Do you agree na po ba, Sir Ferdy? Okay po, dahil sa pagtutulungan ng Department of Health at kaming mga CBOs or community-based organizations saka mga civil society organization, nakitaan na namin talaga ng paglobo at pagtaas ng data kahit pang nakaraang taon. And then kami nagtulong-tulong para mapataas ang testing modalities at mabigyan ng treatment access ang mga taong maaaring maging mag-positive. Ito ay naayon doon sa 95 na target na sinet ng World Health Organization at ang UNAIDS. So, kung tutuusin po, napataas namin yung testing modalities. Kaya po, naka-reach out kami ng mas maraming individual na magre-reactive po, magpa-positive po sa HIV. Kaya, yun po, okay. Dahil nakikipagtulungan naman po ang Department of Health sa aming mga community. So, with that, do you see na talagang alarming na talaga itong mga kaso natin, ano? Sir Ferdy? It can be an alarming issue, pero dahil po ito ay nagmula po sa community, sa tutulungan ng aming mga community sa DOH, maganda na rin po ito dahil kahit papano, yung target namin na 95% of pagtitesting ay nami-meet po namin. Ibig sabihin po niyan, yung naitala po na pagtaas po ay dahil na rin sa aming pagtataguyod na ma-reach out po mas marami. At pag ito po mga ito ay na-test, agad-agad sila ay malilink to care, magbibigyan po ng karampatan treatment, and then eventually after mga ilang buwan, sila po ay magiging undetectable na. Yun po yung last 95% na target natin. Okay. So, eto matanong ko lang, sir, do you have any idea? Kasi, yun nga, marami ang nagulat na ang kaso ay tumaas, lalong-lalo na sa mga kabataan from 15 to 25. What are the causes daw po? Meron ho bang mga binigay na causes ang DOH regarding kung bakit ganun kadami sa kabataan ang tinatamaan nitong sakit? Okay. Actually, hindi naman yun dahil sa mga causes, kundi dahil na rin siguro sa mga behavior na pwede natin sa mga kabataan natin ngayon. And maaari sa mga factors, syempre yung ating social media. Okay. And parte na rin siguro dahil itong mga nakaraang buwan, hininto ng USA na kanilang access para sa prevention method. But ganun pa man, meron pa naman tayong mga ibang paraan para matugunan ng mga prevention sa ang ating awareness campaign para sa mga kabataan. Okay. Now, with that, kung kayo po ang tatanungin, ano pa ho ba ang maisasuggest nyo sa ating gobyerno laban dito sa HIV? Actually, sa tulong naman po namin ng gobyerno, no? So, lahat kami po ay tulong-tulong na nagpo-focus po, no, na mapataas at makuha namin yung 95% target na sinet po ng WHO. And lahat po kami ay nagtutulong-tulong. Una, mapataas namin ang treatment, ang testing muna. Tapos itong mga na-test, mabigyan namin ng karampatang treatment. At itong mga nag-treatment po ay mabigyan namin ng undetectable level. Nang sa ganoon, kahit sila ay makapagkalik, ay hindi na sila may papasa ang HIV. Okay. Now, with that, sir, ito para lang po sa kaalaman ng mga tagapakinig kasi may mga iba talagang pagdating sa issue ng HIV, talaga marami pa rin hindi alam. Pwede po bang pakishare sa atin, sa ating mga tagapakinig, kung ito po ba ay nagagamot? Ito po ba ano mga dapat gawin kapag ikay nagpositibo dito sa sakit na ito? Okay, actually, nakalimutan ko sabihin na bukod sa HIV, mag-i-issue rin ng DOH ng advisory dahil bukod sa HIV, meron din tayong mataas na kaso ng tuberculosis.
So, medyo magkaibigan yung dalawang yan, tuberculosis at saka yung HIV. Okay. Having said that, ito yung mga maaari nating maibigay, may ibahagi sa ating mga makikinig, no? Na huwag mag-atubiling magpa-test. Kasi ito lang po yung paraan para malaman ang isang tao ay nagkaroon ng infection dahil hindi mo siya pwede makita ng mata-mata lang. So, kailangan magpa-test po. Okay, at huwag silang mag-atubili. At lahat naman po ng pag-test natin ay libre. Okay. Tapos, sa mga matitest na to, may mga nakalaan po ng karampatan treatment. At karamihan po dito ay naibibigyan ng libre. Opo. Okay. At higit sa lahat po, magkaroon din ng edukasyon sa awareness at prevention at pag-care ang bawat isa. At palawakin po natin ang comprehensive sexual yung ating CSE, ang tawagin, no? At sa mga gagamot naman po ay nagagamot po, no, ng HIV, dapat maging adherent po sila sa gamutin at sa pagkonsulta sa kanilang mga doktor. Okay. Marami po tayong nakukuwang guide mula sa mga local government health unit, mga DOH, at mga kapartner ng mga CBO sa kagaya namin at sa mga CSOs po, na maaari silang makakuha ng assistance doon at mga information. Opo. Mga kung ano po. Yeah. At kung makikipagtalik po, pagpatuloy po din po ang paggamit ng condom. At meron tayo ng mga available na PrEP, kung tawagin, na options, at mga ibang method ng combination prevention, mas mainam po kapag sumasamahin nyo. Okay. Now, with that, Sir Ferdy, nabanggit na rin naman natin itong isyong ito. Siyempre, there was a time parang earlier this year na pag-uusapan yung sex education. Do you think it's about time na with this issue, this alarming rate na 500% ang pagtaas ng kaso ng HIV, napapanahon na po ba na magkaroon ng sex education at kung kayo ang tatanungin, ano ho ba ang mga dapat ituro sa mga kabataan natin? Actually, magandang tanong yan, Sir Anthony, no? In fact, hindi naman nalalaman, ang National Youth Commission po ay tumutulong din po para kahit paano po maibahagi natin yung comprehensive sexual education sa mga kabataan. At marami na rin po mga kabataan ang nag-access po ng sexual education. Maski sabihin natin na karamihan sa mga ating law politicians na ay disagree dito, pero sila po ay mismong kusa na nagkumukuha ng CSE sa amin. Okay. So that's good to know. At least yung mga kabataan natin talagang gumagawa rin ng way para malaman kung ano ba talagang kailangan gawin. Now, lastly, Sir Ferdy, especially right now na ito nga po ay isang malaking issue, kayo, ano ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, mga magulang, mga kabataan, lalong-lalo na itong mga kabataan po talaga, ang isa sa malaking issue ngayon na talagang tumataas ang kaso? Para po sa mga kabataan at syempre doon sa mga magulang na rin, na especially doon sa mga minor, no, pagkaroon po tayo ng tamang edukasyon at magkaroon po tayo ng pananaw, ng magandang pananaw na kahit tayo magkaroon ng infection na ganito, ay meron nakalaan na pagtutulong at pagsuporta mula sa gobyerno. Okay. So, Sir, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin, and of course, it is really good to know na meron naman pala mga ways para ma-prevent natin. Meron din mga ways to treat HIV. And syempre, maraming natatakot pa rin. So, ano ang gusto niyo i-mensahe niyo sa mga natatakot dyan na nakikinig sa atin? Ay, unang-una tanggalin natin yung pagtakot. Actually, yung pagtakot na yan, kapatid niya ng stigma and discrimination. Pag takot ka, nagkakaroon ka ng stigma, nagkakaroon ka ng discrimination sa kapwa mo. So, alisin natin yan para sa ganun matugunan natin. Nang sama-sama. Parang nung ginawa natin sa COVID dati, di ba? Yes. Lahat tayo nagkaroon ng takot. Pero lahat tayo hand in hand. Natagpo natin ng COVID. Ngayon parang wala na rin siya. Oh, that's very true. And by the way, baka may mga gusto mag-reach out sa inyo. How can we reach the Positive Action Foundation Philippines Incorporated? Pwede po sila maka-access sa aming Facebook account. Hanapin lang po yung Positive Action Foundation Philippines Incorporated or PAPI, or doon sa aming website na www.papi.org pala.
Okay. At maaari kami sumunod doon anytime. Okay. Sir Ferdy, naku, maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Yes Positive po. Action Foundation Philippines. Thank you very much po. Maraming salamat din po sa opportunity. Ayan po, si Sir Ferdy Granil, ang chairman ng